Ito, may pag-uusapan na naman tayo, no? Nangangamba daw ang Congress sa magiging desisyon ng Senado, sa pag-uusap ng Senado, mapatungkol ho dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At dito may mga aktivista na naman na mga kumukontra. Oo, at hindi daw pasok yung hindi daw pasok yung pang-apat daw na impeachment sa 1-year bar. Ngayon, i-explain din natin sa kanila, baka sakaling maunawaan ng kanilang mga utak na kakapiranggot para hindi na sila maguluhan. At dito may mga ilang justice na mga retired, mga retired na mga judge sa korte na tumututol din sa decision ng Supreme Court. Ewan ko kung paano naging justice tong mga to, no? Grabe na talaga, grabe yung panggigipit. Kasi alam nyo kung bakit ginagawa talaga nila to. At dinidiin nila to kasi takot na takot talaga sila na makabalik ang mga Duterte sa pagiging presidente. Alam naman natin itong mga kontra sa impeachment, itong mga pabor sa impeachment lamang kay Vice President Sara Duterte. Ito yung mga bataan ng mga Amerikano, mga dilawan, mga komunista, mga makakaliwa, no? So yan sila, yan yung mga kumukontra sa impeachment. Pero yun nga, talagang pinapaboran pa rin po tayo ng tadhana at talagang Diyos na mismo ang nagdidesisyon na ituwid niya yung mga dapat sundin ng taong bayan. Sa totoo lang, wala naman talagang problema rito. Paulit-ulit nga lang itong usapan na to, pero marami talagang kumukontra kasi medyo, alam nyo yan, pag pera-pera usapan. So ito, panoorin natin to. Kontrobersyal ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kahit mga dating hurado ng Korte Suprema at isang dating Chief Justice, may mga mahalagang kwestiyon sa nilabas na desisyon ng Korte Suprema nitong nakarang linggo lamang. Para po sa mga hindi abogado, hindi natin itong desisyon ng Korte Suprema na umabot po ng 97 pages sa mas simple mga kataga. Ayon sa Korte Suprema, meron pong dalawang malaking problema ang pagkaka-impeach ng Kongreso kay VP Sara Duterte. Una, labag daw ito sa 1-year limit para mag-initiate ng impeachment complaint laban sa isang opisyal. Okay. Pangalawa, hindi na dumaan sa due process ang pagkaka-impeach kay VP Sara. Ngayong gabi po, bilang unang bahagi ng ating explainer, pag-uusapan muna natin itong 1-year bar. Ito po ang malinaw sa konstitusyon natin na no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once in a year. Yan ay para po hindi patong-patong ang mga kasong isasampa laban sa isang opisyal at wala nang matitirang oras para sa tunay na trabaho. Pero siyempre, kung once a year lamang pwede magsimula ng impeachment proceeding, ang pinakamahalagang tanong, kailan ba ito matuturing na initiated? Pag meron bang nagsampa ng reklamo o pag nagbotohan na ba ang mga congressman? Yang tanong na yan po ang sentro ng kontrobersya sa desisyon ngayon ng Korte Suprema. Dahil dito sa desisyon ng Korte Suprema, binago po nito ang mga patakaran na Korte Suprema rin mismo ang naglatag noon pang taong 2003. Backgrounder po, November 2003 sa kasong Francisco versus House of Representatives, ito po ang ruling ng Korte Suprema. Ang impeachment proceedings ay considered initiated lamang pag ang reklamo ay na-i-refer na o napato na sa House Committee on Justice. Ito po kasi ang proseso. Ang reklamo ipa-file sa House Secretary General, tapos ipapasa sa opisina ng Speaker at pagkatapos i-refer sa House Committee on Justice. Ang ponente ng desisyong yun, si dating Supreme Court Justice at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. At sa interview sa Rappler nitong linggo lamang, pininindigan ni Morales ang desisyon ng Korte Suprema noon ng definisyon ng initiation ay pag umabot na ang reklamo sa Justice Committee. Ito pa po, ayon sa konstitusyon, ang Kongreso mismo ang gagawa ng mga patakaran nito sa impeachment. Ngayon, taong 2010, pinagtibay pa ito ng 15th Congress nang naayon sa unang desisyon ng Korte Suprema. Rule 2, Section 2
impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. Pero ano nangyari sa kaso ni VP Sara? Meron pong tatlong unang sinampang impeachment complaints laban sa kanya. December 2, December 4 at December 19, 2024. Hindi po muna ito inakyat ni House Secretary General Reginald Velasco sa opisina ni Speaker Martin Romualdez dahil meron pa raw mga gustong humabol. Sa madaling salta, hindi po ito pinadala sa Justice Committee. So hindi hindi valid na reason yung may gusto pang humabol. So mamaya explain natin yan lahat mamaya. At pagdating na ng Pebrero 2025, meron na pong ika-4 na impeachment complaint na pirmado ng higit 200 kongresista. Okay. Ito ngayon pong ika-4 ang ginamit at inaprubahan ng Kongreso at pinasa sa Senado. Pero ayon po sa bagong ruling ng Korte Suprema, hindi raw pwede yan. Ang unang 3 impeachment complaints ay hinayaan lamang daw ng Kongreso dahil pinaburan nito ang ika-4 na reklamo. Itong unang 3 reklamo ang binibigyang halaga ngayon ng Korte Suprema kahit hindi po ito umabot sa Justice Committee. Wala raw karapatan ang Secretary General o ang Speaker na isantabi ang isang reklamo. Ayon sa Korte Suprema, kung ang isang reklamo ay hinayaan lamang at hindi inaksyonan ng Kongreso, doon na po magsisimula ang pagbibilang ng 1-year ban. Dito po umaalma ang ilang dating hurado ng Korte Suprema. Bakit daw binago ng Korte Suprema ang mga patakaran na ito mismo ang gumawa sa Francisco versus House of Representatives noong taong 2003. Si Adolf Ascuna po ay dating Associate Justice ng Korte Suprema at member rin ng 1987 Constitutional Pakialam namin dyan. na bumalangkas nga ng Constitution natin. Ayon kay Ascuna, hindi patas na gagawa ang Korte Suprema ng bagong patakaran dahil sumunod lamang ang Kongreso sa unang patakaran na ginawa ng Korte Suprema. At may dagdag pa pong komplikasyon sa bagong patakaran ng Korte Suprema ngayon. Nung panahon po ni Pangulong Gloria Arroyo, merong mga abogado na taon-taon inuunahan po ang oposisyon na magsampa ng mga impeachment case laban kay Pangulong Arroyo. Ang suspetsya ng ilan, sinasadya ito para lang i-trigger ang 1-year ban sa pag-i-initiate ng mga impeachment complaints. Ang magiging malaking tanong ngayon, sa ilalim ba ng mga bagong patakaran, may karapatan pa ang Kongreso na mamili ng impeachment complaint na gusto nitong isulong o nakatali na ba ang kamay nito sa kung sino ang una magsasampa ng impeachment complaint kada taon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may So eto may papanood ako sa inyo isang video na hindi nila maintindihan yung decision, no? Yung decision ng tawag dito ng Supreme Court, hindi nila maintindihan. So eto papanoorin mo natin. Ano ba ang pangun? Ito yung mga grupo ng mga makakaliwa din, no? So ayusin lang natin yung camera natin. So dito, hindi nila maintindihan bakit sakop daw ng 1-year bar yung pang-4 na impeachment. So pakinggan nyo. Magandang gabi, Jed. Ano ba ang pangunahing laman ng kanilang MR? Magandang gabi, John. Ayon sa grupo, hindi lapat sa sitwasyon yung naging desisyon ng Korte Suprema na board o labag sa 1-year ban yung ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Dahil paniwanag nila na yung unang impeachment complaint na inihain sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi naman na-aksyonan sa House of Representatives. Umapila sa Korte Suprema ngayong araw ang ilang individual na kasama sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Dr. Sylvia Estrada Claudio, co-convener ng Tindig Pilipinas, maling-mali ang desisyon ng Korte Suprema at kasama sa kanilang paninitigan ang pagtutol sa naging ruling ng Korte. Bakit daw? Naniniwala po kami na maling-mali Bakit? ang naging desisyon ng ating Korte Suprema. Okay. Mali po siya dahil sa reasons na sinasay. Unang-una po yung 1 year na daw po. No? We did file the first impeachment complaint at minanmanan po namin kasi kami ang first complainants. At nakita po namin na hindi na-initiate. Nabinbin po
At masama nga po ang loob namin doon. Di po ba? Kaya nung nakita naman namin na na-file na yung 4th impeachment complaint, pumayag na po. So bakit ba nabinbin yon? Kasalanan ba ng Supreme Court yun? Hindi kasalanan ng Supreme Court yun. Kasalanan ng Congress yun. Ha? At ito pa, yung sinasabi niyong bakit naging 1-year bar yung pang-apat. No? Sige, sabihin na natin. Halimbawa lang sabihin na natin na hindi pa sakop ng 1-year bar yung pang-apat na impeachment. Eh paano naman yung una, pangalawa at pangatlo? Isipin nyo. Ha? Gamitin yung utak nyo, ha? Dagdag pa ni Dr. Claudio, naniniwala sila na nag-overstep ng bahagya ang SC. Paliwanag niya na nagsimula na ang Senado at malinaw sa Constitution na sila na ang may karapatan dito. Ang pagkakaintindihan niya nila ay magta-trial at doon ang due process magaganap para kay Piti Duterte. We don't believe it's unconstitutional at naniniwala po kami na ang nangyari po ay napipigilan ang taong bayan na humingi ng pagsingil ng accountability sa high officials. Nilinaw rin ni Dr. Claudio na hindi dapat nalalapat ang 1-year bar rule sa kanilang kaso dahil ang kanilang unang reklamo ay hindi na-aksyonan ng House of Representatives. Oh, yun. Oh. Eh, hindi ho kasalanan ng korte yun. Hindi kasalanan ng Supreme Court yun. Kasalanan po ng Congress yun. Congress, dapat doon po kayo sa House of Representatives magwelga. Oo, dahil kasalanan nila na hindi nila inaksyonan agad yun. Kasi nga yung unang pagpataw ng impeachment, yung una, nakitaan ng Congress na mahina. No, mahina. So, nagpangalawa, pangatlo, at yung pang-apat yung nakitaan nila ng mas malakas. Kaya yun ang isinulong nila. Mali nga yun. Bawal ho sa batas yun. Naniniwala po kami na yung sinasabi ng Supreme Court na nasobrahan yung 1-year rule, hindi po nangyari yon, no? Kasi po, hindi naman na-refer to the Committee on Justice, even yung first complaint namin. Oh, yan inamin nyo na Ngunit sa mismo. inilabas na desisyon ng Korte Suprema noong July 25, Inamin. ang tatlong na unang Inamin nyo na mismo, no, na hindi ini-repair. So, sa inyo na mismo nang galing. Yun nga yung bawal din doon eh. Kaya nga, immediately, agad-agad, ngayon, paano ba Tagalog pa ba nun para maintindihan itong mga kupal na to? Agad-agad dapat isusulong yun kasi nga bawal nga napatagalin. So bakit hindi inaksyonan ng Congress yung unang impeachment kay Vice President Sara Duterte? Sa inyo pala galing yun. Dapat doon kayo nagwewelga sa House of Representatives, hindi dyan sa Supreme Court. Ano ba naman tong mga lokong to? impeachment complaints ay ikinonsidera ng terminated o dismissed nang hindi ito aksyonan ng Kamara hanggang sa sila ay mag-adjourn. Dagdag pa ng hukuman, may paglabag sa due process sa proseso ng impeachment. At ito rin naman ang idinepensa o dinepensahan ng grupo ni Dr. Claudio ngayong araw. Naniniwala din kami na katulad nung dating nangyayari naman ay yung immediate transmittal to the Senate after the 4th impeachment complaint garnered the right number of endorsements was in order. Ngayon, June, dagdag pa ng grupo na dismayado sila doon sa naging ruling na Korte Suprema dahil tila yung mga naunang impeachment complaints na inihain sa Kamara ay yung naging dahilan pa bakit hindi natuloy itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So umaasa ngayon yung grupo na ma-reconsider ng SC itong motion nila para mapanagot yung mga high officials gaya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga nagawa. So ayan muna update mula rito sa Supreme Court. Balik sa iyo. dapat Diyan na itanong nyo ba kung sakasakaling halimbawa dapat ang una mong panagutin nyo si Martin. Kasi pinatagal nila yan sa Congress eh. Ba't hindi nila agad inaksyonan yan? Mga boplax talaga.
Ayun ang mapindot. Hindi paboran ng Korte Suprema yung kanilang motion for reconsideration. Ano ang kanilang mga susunod na hakbang? Jun, hindi nabanggit ng grupo yung kanilang magiging plano kung sakaling hindi nga paboran ng Korte Suprema yung request nila o yung motion for reconsideration nila. Pero ang binigyang diin nila kanina na gusto nilang matuloy itong impeachment para mapanagot o masagot yung mga katanungan pagdating nga dun sa mga issue sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga confidential funds at iba pang mga anomalya na nidiskubre. Jun. Maraming salamat, Jed De Resina. So yan no, alam nyo, unang-una kasi dito, itong sinasabi nila ay dapat talaga yung kanilang reklamo na yan ay umpisahan yan sa Congress, hindi diyan sa Supreme Court. Tsaka dapat parang mas magaling pa kayo kaysa sa Supreme Court. Dapat parang katulad kayo ng Congress na mas kapanipaniwala ang Congress kaysa sa Supreme Court. Kalokohan naman yun. Alam nyo, pinagbigyan naman na kayo pinagbigyan kayo ng Supreme Court na 2026 February 2026 year 2026 mag-apila ulit kayo ng impeachment. So hindi mo matatawag na may kinakampihan ng ang Supreme Court sa mga ganitong usapan. Kasi sa totoo lang naging pa nga sila. Naging tawag dito, naging patas sila dahil pinagbigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon. Hindi naman kayo tinanggalan ng hindi naman kayo tinanggalan ng karapatan sa impeachment. So ito, pakinggan naman natin yung opinion ni Senator ito natin yan, ni Senator Jinggoy Estrada. So panoorin natin. Yes, approximately around 19 to 20 senators have intended to comply with to abide with the Supreme Court decision, not to push through with the impeachment trial. Since according to the Supreme Court, it is already executory, and according to the Supreme Court, the Senate has no jurisdiction whatsoever. So we have to comply with I personally will have to comply with the resolution of the Supreme Court. And these 19 to 20 senators have already, have they signed their name to a resolution? Have you spoken to them? There is no resolution. We will put it into a vote come August 6th, this coming Wednesday. Even if the House of Representatives, your co-equal body, has indicated it will also file a motion for reconsideration. Yes, they have indicated that they will file a motion for reconsideration. I think their deadline is on August 11. But whenever the Supreme Court decides to overturn their decision and grant the motion for reconsideration of the House of Representatives, then that's the time that we will convene as an impeachment court. Okay, so because a lot of the legal experts who have been weighing in on this issue, Senator, they're saying hantayin na lang matapos yung pag-file at madesisyonan ng Supreme Court itong motion for reconsideration of the House. So would you think or napag-usapan na ba ng majority in the Senate kahit unofficially na comply or not with the decision of the Supreme Court? But if, as I've mentioned earlier, if and when the Supreme Court decides to overturn their own decision, then that's the time we will convene as an impeachment court. So the motion will be merely to comply unless the Supreme Court decides otherwise. Yes. So parang bakit po ayaw ninyong mag-antay muna? I mean, you waited so long anyway. Hindi naman sa ayaw namin maghintay. Kailangan namin pagbotohan kaagad dahil siyempre yung publiko naghihintay kung ano gagawin ng Senate. At napag-usapan namin sa all senators caucus yan that we will really put into a vote the decision of the Supreme Court.
Senator, there are some concerns following the decision of the Supreme Court to make this whole process quite very difficult now in holding public officials accountable. What do you have to say to that, Senator? Because yes, go ahead. Well, there are a lot of differing opinions amongst former justices, the legal luminaries, but of course, I, being a non-lawyer, will have to strictly obey with the decision of the Supreme Court. Kasi meron mga ibang nagsasabi nga dyan na mas mataas pa daw impeachment court kaysa sa Supreme Court. I beg to disagree. Mas mataas pa rin ang Supreme Court. Sino pa bang, kung hindi kami mambabatas? Sobra naman katangahan yun, mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court. Kaya nga tinawag na kataas-taasan, kaya nga tinawag na Supreme. Ano bang pagkakaintindi nyo sa Supreme? Noodles. Ano bang pagkakaintindi nyo sa court? Court, yung pinagbabasketbulan. Katarantaduhan nyo naman. Sino ba naman tanga nakaisip niya na mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court? Alam nyo, sobrang daming tanga talaga. Alam nyo, nung dinismiss nung pinaboran ng Supreme Court etong impeachment, etong side ng ni Vice President Sara Duterte, ang daming nabistong mga tanga. Di sa totoo lang, ang daming nabisto ng mga tanga na hindi, parang ang pinapaliwanag nila ay parang mas kailangan mas matalino sila at mas kapanipaniwala sila kaysa sa Supreme Court. Anak ng teteng naman kayo. Di sana tinanggal nyo na yung Supreme Court na yan kung ganito rin naman na hindi nyo sila pinapaniwalaan sa kanilang desisyon. Kasi ito, baka may magsabi dyan, paano kung nagdesisyon ng Supreme Court na pinaboran yung impeachment kay Vice President Sara Duterte? Anong magiging reaction nyo? Okay lang. Kataas-taasan yun Wala tayong magagawa doon. Kataas-taasan yun ng hukom. Talagang kailangan mong sumang-ayon doon at kailangan mong respetuhin yun. Ay yung desisyon ng Supreme Court. Hindi ko gusto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero kung ang Supreme Court ay magdesisyon na pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, hindi ako sasalungat doon. Pero naniniwala ako na hindi karapat-dapat na ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil kung usapan lamang na confidential fund at yung sinasabi nilang pagbanta ay mas triple yung sa iba. Triple yung sa Office of the President. So, ako talaga, dapat talaga respetuhin natin yan, yung decision ng Supreme Court na yan. Kasi kapag yan ay tinutulan ng mga lumalabas tayo, at ito pa masama, lumalabas tayo nakatawa-tawa sa ibang bansa. Biruin mo, Supreme Court na yan, tapos tinututulan mo pa. Katawa-tawa talaga ang kakainat na natin. Hindi gumagawa ng batas. We formulate, we enact laws, and kung hindi namin susundin ang Korte Suprema, sino pa susunod sa Korte Suprema? Tama. And one take here also, Senator, kasi yun. dapat daw prospective na lang itong ruling instead of retroactive, or it shouldn't apply to this current impeachment complaint because when it was initiated, when it was crafted, hindi pa yun yung set of rules or yung understanding nila, appreciation nila doon sa Constitution. Well, that is the opinion of the Supreme Court, so I cannot argue with it. What about the minority? I think they have a resolution. If the majority does not have one, the 5 do, or 4 or 5 of them do. Have you spoken to the minority about what they want to do, or talagang napopotohan na lang? I haven't seen or haven't read the resolution that has been circulating, and I think only 4 senators out of 24 senators have already signed it. But dagdag ko lang, Senator, parang duda si Senador Tito Soto sa numerong binibigay nyo na 19 to 20. Are you confident in that number? Yes, I am quite confident that based on what we have discussed in our All Senators Caucus, based on their body languages, based on what they were saying, I think I am confident that the majority will abide. Palibasa siya, tutol siya.
Ay, nako, no? Palibasa tutol kasi si Tito Soto. Ewan ko, alam nyo, dalawa na hong nasayang na mga gusto kong politiko. Sa iba pa rin. Ang nangihinayang ako. Katulad lang ni Grace po at ni Tito Soto. Masyado silang parang alam mo yun, matatawag natin na parang bigla na lang naging iba. No, si Grace po, Tito Soto, isa sa mga ngayon, kinakagulat natin na alam mo yun, kahit ako, gusto ko yan, si Tito Soto, gusto ko yan bilang senador, pero ngayon parang siguro yung iba rin bumoto kay Tito Soto ngayon, nagsisisi din. So ito, basahin natin. Sabi dito, IBP, igalang ang Supreme Court ruling sa BP Sara impeachment. So ano ba tong IBP na to? So mas maganda panoorin na lang natin. Sa iba pa ring top story, nanawagan ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na igalang ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement, sinabi ng IBP na ang panawagang huwag sundin ang ruling ng SC ay sisira sa pundasyon ng legal order. Dagdag pa ng IBP, ang nasabing aksyon ay sagabal sa balanse ng kapangyarihan at nagsasapanganib sa integridad ng demokrasyang institusyon, lalo na sa kaukulang legal remedies na available sa ilalim ng framework ng constitutional system. Binigyang diin ng IBP na hindi hinihingi ng konstitusyon ang pagkakasundo, kundi iminamando nito ang pagtalima o pagsunod. Nanindigan ng IBP sa pagsunod sa constitutional order na naglilimita sa kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno at nagtakda ng mga gampanin nito at pananagutan. Sinabi pa ng IBP na ang Korte Suprema bilang final arbiter ng constitutional questions ay may solemn duty para sa interpretasyon ng batas, determinahin kung ito ay nararapat at klaruhin ang implikasyon nito kahit pa repasuhin ang mga nakaraang doktrina o sa pagtugon ng bagong konteksto. Yan So ang dami talaga, alam nyo, ang dami talagang gumagalang sa decision ng Supreme Court. Yung mga napapanood nyo na nagiging against sa kanila, tawag dito, iilan lang naman yan, yung mga makakaliwa. Kasi alam naman natin na kaya gustong-gusto nilang isulong ang impeachment. Yun nga, yung ayaw nilang mawala. Kasi talagang parang sa panahon nga ngayon, nakikita natin na parang kinokontrol na tayo ng dayuhan, di ba? So, alam naman natin na ang mga Duterte, isa yan sa kumalaban sa mga komunista, sa mga makakaliwa, isa sa mga, at ayaw rin nila sa mga Amerikano, ayaw nila sa mga puti, ayaw nilang hawakan sila sa leeg, Hindi ko naman sinasabing hawak ng Amerikano sa leeg si Marcos, pero malay nyo naman. So ito, panoorin naman natin mensahe ni Harry Roque. Ang pinagbabawal ng saligang batas ay yung mahigit sa isang beses na impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. At syempre, pang-apat na impeachment complaint na naging basihan ng articles of impeachment, yan ay sumusobra sa isa. 4 is more than 1. So sa akin, hindi mo na nga kinakailangan maging abogado para malaman mo na talagang mapapasura yan. Tama. At ang mas mabuti pa ay nagsalita rin ang Korte Suprema tungkol dun sa karapatan ng mga pinapaalis sa pamamagitan ng impeachment na meron silang karapatan na madinig at every stage of the impeachment proceedings. Totoo naman po yan. Kaya nga meron tayong proseso na nakasaad sa saligang batas na kinakailangan dumaan yan sa Committee on Justice at binibigyan ng pagkakataon talaga yung ini-impeach na opisyales na makasagot bago magputuhan. So talaga naman pong sa dati-dati na talagang at every stage kapag merong karapatan na mapagkakait sa isang tao, kinakailangan siya ay madinig muna. Pero ngayon malinaw yan na pati sa impeachment ay merong karapatan na madinig ang isang opisyales na tinatangkang paalisin sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, eto na ngayon yung mga maasim. Si Risa Ontiveros, naaabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman yan. Maasim. Pati kaluluwa. Lakas ng loob mo, Atty. Harry Roque.
Tapos meron pa mga senador ngayon na gumawa pa ng isang resolusyon na nagsasabi na dapat ipagpatuloy ang impeachment. Oh. O sabi ng iba, yan ay incitement to sedition dahil yan ay isang tangka na baliwalain ang naging desisyon ng isang kinikilalang judicial organ ng ating gobyerno, no? Okay. So incitement daw yan to sedition dahil ang pinagagawa nila isang bagay na labag sa desisyon ng Korte Suprema, no? At syempre nandyan si Gadon na nagsabi na tuta daw ang mga maestrado Binanatan dahil lata. dinismiss nila ang kaso laban kay VP Sara. Ito namang si Sendanya ng Akbayan, sinabi niya na Supreme Cuddler daw ni Sara Si Duterte, Percy ang Paloma. mga maestrado ng Korte Suprema. At itong si Hey Darian, okay, self-proclaimed expert on everything. Ang sabi niya, kaya daw ganyan ang butuhan ng Korte Suprema ay 13 sa kanila ay appointees ni Presidente Duterte. Mga kabubuhan nila no? Alam nyo so ito yung video ng Congress na kinakabahan sa magiging balita, no? So meron pa pala dito tayong meron pa pala tayo dito ng isa pang pag-uusapan mapatungkol sa ito. Oo. Nababahala. Ito panoorin natin. Nababahala daw ang anak ni Abante. Ewan ko ba't nababahala tong lokong to. So panoorin natin to. Nababahala ang Kamara sa plano ng Senado na pagbotohan ng gagawing aksyon sa ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at hindi na hintayin ang gagawin ng Kamara. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante, hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema at aapela pa ang Kamara. Ano man anyang premature actions tulad ng pagboto ng Senado na hindi ituloy ang impeachment trial ay pagsasawalang bahala sa due process. Baka Due maging process political na yan. shortcut ito na magpapahina sa papel ng Kamara. Nanawagan sila sa mga senador na magpasensya at hayaang gumulong at matapos ang judicial process. Ayon kay Representative Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts, ito yung sa kanila, no? Matatawa ka sa kanila. Kapag sila ang gumagawa ng anomalya, hindi nila pinapansin yung due process. Pero kapag sila na yung nadedehado, mananawagan sila sa due process. Ganun ka bobo. Ganun ka tanga nitong mga to. Ito pang isang tanga. mapasa ang motion for reconsideration bago ang deadline sa August 9. Tila pinahihirapan daw ng Korte Suprema ang pag-impeach sa matataas na opisyal. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Naunang napagkasunduan ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Okay, no? So, yun. Mga barateros, mga kabiyaya. Grabe. Ang lupit ng ang lupit ng galawan ng mga ito para lang sa mapatalsik ang mga Duterte, no, para mawala ang mga Duterte kasi talagang sa totoo lang isang malaking tinik sa lalamunan nila yung mga Duterte at alam naman natin yan dahil sobrang talagang hadlang sa kanila. Lahat naman yan, kaya nga yan, lalo na yan si Risa Ontiveros, kaya nga pinupush nila, kaya nga todo dokumento sila, todo disagree sila sa decision ng Supreme Court kasi nga may planong tumakbo bilang presidente etong si Risa Ontiveros, FYI, oo, huwag nating kalimutan yan na may planong tumakbo yan sa 2028. Ngayon, sa Congress naman, kung bakit maraming disagree sa decision ng Supreme Court, ganun din. Etong si Tamba, na kapatid ni Tambi, may plano ring tumakbo bilang presidente, di ba? So, at may pangarap pa nga yan bilang na maging Supreme Court. Supreme Court tuloy. May pangarap bilang maging Prime Minister. Tangina, ngayon pa nga, alam niyo sa totoo lang, kung gusto niyo talaga ng mga ganyang posisyon na presidente, mga gusto niyong posisyon na na mataas, dapat pakita niyo sa taong bayan na deserve kayo. Halimbawa lang,
katulad ni Risa Ontiveros at ni Romualdez, paano kayo gugustuhin ng taong bayan na maging presidente ng bansang Pilipinas kung ultimong desisyon ng Supreme Court ay hinahadlangan nyo or hindi nyo nire-respeto. Doon pa lang nagpakilala na kayo na hindi talaga kayo deserve na maging presidente ng bansang Pilipinas, kasi yung napaka-common na desisyon at dapat mong galangin hindi nyo magawa, doon pa lang, diba? So obvious na. So talagang alam nyo, kaya nga ngayon todo na naman, diba? Todo edit na naman sa mga ratings ang mga ibang mainstream media. Todo edit sa mga ratings sa survey, na mas mataas na yung survey ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. kaysa VP Sara Duterte. Nakakatawa na lang dahil alam naman natin na yun ay walang katotohanan. At meron pa akong isang napansin dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakit palaging binibigyan ng spotlight etong mga katulad yan, yung mga komunista, yung mga nagrarally mapatungkol sa impeachment? Kung mapapansin nyo, talagang grabe, talagang kontrolado ng Administrasyong Marcos yung ibang mainstream media natin. Kung mapapansin nyo, binibigyan sila ng puwang para makita ng taong bayan yung gusto nilang mangyari. Na alam niyo na parang hindi naman dapat, hindi naman dapat na bigyan nyo pa ng boses yung mga komunista na yun. Simulat sa pool, mga kontra yan sa lahat ng kagustuhan ng gobyerno. Gusto nila, hawakan nila ang gobyerno, sila mamuno. Sila yung, sa totoosin, namuno na sila Panahon ni Cory Aquino, namuno na sila. Sa totoosin, pinagbigyan pa rin sila. Pero ano nangyari, di ba? Sobrang naging biglang tumaas ang presyo, biglang tumaas lahat. Biglang nagkagulo, biglang naghirap ang Pilipinas nung umupo sila. Kahit papaano, mas okay pa nga nung panahon ni Marcos Sr. Nung pumalit na si Cory Aquino, doon na nagka-leche-leche. Lalong-lalo na yung Batas Pilipinas. At kauna-unahang presidente, hindi pala, pangalawa na, kagaya ng sinabi ng isang eksperto, pagdating sa politics, ginagaya ni Marcos Jr. ang strategy ni Cory Aquino noon. So, yung pagpapalaya sa mga drug lord, pagpapalaya sa mga makakaliwa, at yung iba pa nga, papit pa ng Administrasyong Marcos ngayon. Alam nyo naman kung sino-sino yun. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo rito sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Performance will start momentarily.